So ito mga idol yung Vlog 83 Part 2. Idadagdag lang natin yung naputol kagabi. Medyo paikli na lang natin para mas maganda. So bali ang ginawa natin sa puno na to, ah, nagpili tayo ng mga secondary 1-3 and then dito ngayon ay nagtanggal tayo ng mga unwanted branches na dapat talagang matanggal siya para yung mga nutrients, yung pagkain natin is dun pumunta sa tamang mga sanga. So, ngayon, yung naputol na video mga idol, ito lang yon. Inayos na natin yung mga pinagputulan na dating may allowance na 1 inch. Kasi, sa material, kapag gagawa tayo ng material, wag natin isasakto doon mismo sa tamang node. Kasi minsan, ang ugali ni Agoho, pag sinakto natin ang putol, ang nangyayari sa kanya, nabubulok yung pinakadulo, nadadama yung mga nodes. So, kahit ano naman puno ang pagka nagpuputol ako, hindi ko siya sinasagad. I mean, nagtitira ako ng 1 inch. Then, after mga 8 months, o 9 months, 1 year, doon ko lang sinasakto. At least, established na yung mga branches natin, kagaya nito, mga established na yan. So, pagka ganyan, established na yan. Then, dito ngayon sa mga part na yan, hindi ko siya pinuputol ng pa-slant na ganon. So, pag in-slant kasi natin yung putol, kagaya nito, ang nangyari sa kanya, lumalaki yung sugat dito, and then, yung flow, parang spaghetti, papa ganon, di ba? So pagka ngayon, ang ginawa natin ay medyo slant lang ng konti, nagkakaroon ng curve papunta dyan sa dulo and then babali and then kapag ganun. So mas maganda, magiging natural yung kalabasan ng ating cutback. Yung ginamit ko na cut paste na from Taiwan. So same din to ng Top Gin na from Japan. Halos parehas sila ng parehas silang anti-fungus. So ginawa siya talaga para sa bonsai. So pinag-aralan nila to para gamitin natin sa bonsai. Ngayon, sa gustong mag-abil ng cut paste o lahat, etc. Terracotta, plastic pot, wires, tools, cut paste, akadama. So, message nyo na ako mga idol dyan sa Jeff De Guzman. So, dyan ako magre-reply sa inyo para makapag-abil kayo sa akin kung ano man yung mga produktong hawak ko. Kahit saan pwede natin i-ship yung yung produkto. Yung ginawa natin dito, nakita nyo naman, gumamit tayo ng knob cutter. So, pinanipis muna natin. Mahirap kasi pagka ginamitan natin ng makina, masyadong, yung makina natin, masyadong mahihirapan. So, gamitan natin ng manual tools para kahit papano, makabawas ng hirap doon sa makina. So, ito nga pala yung ginamit kong makina kagabi. So, total na die grinder. So, ito mga idol sa Shopee, mura lang to. Naglalaro lang to ng mga nasa 1.9 yata, 1.8 ang presyo. Then, ito naman ay yung bit na ginamit ko ay Terrier. So, dito naman mabibili mga idol sa kumpare ko. Tigakainta yan. So, kung malapit kayo sa kanya, pwede kayo mag-walk-in or umorder. So, pwede nyo siyang i-PM para makabili kayo ng Terrier. Although mahal siya, pero sulit ang ganda nito. So, ito napakatagal na namin gamit. Sobrang tagal na. So pagkatapos lagyan ng gamot, yung mga pinagputulan, lahat, inayos natin lahat ng sugat niya. Nilagyan natin ng gamot. Tapos, yung pinaka layout ng sanga, medyo napansin nyo mga nakaangat na siya. So yun yung tinatawag natin na antena. So inaantenahan natin para mas mabilis yung pag-wild ng puno natin na hindi naman naka-layout yung mga secondary 1-3 natin. So papakita ko sa inyo mga idol. So ayan mga idol, nung vlog number 72 natin, mga hindi nakaangat yan kasi kinakailangan, isa rin yun sa purpose na pag binaba kasi ito, hindi ito hihila. So I mean, magwa-wild to pero hindi siya ganun kalakas dahil nakababa itong part na to. Ngayon, ang purpose naman na nakababa, doon sa mismong layout natin na to, kung saan yung bend na pin-repair natin para doon sa secondary. So naglabas, ito na siya. Ayan, diba? So ito yung kailangan natin. So naglabas tayo ng 1-3. And then, nung lumabas na ngayon siya, kinakailangan natin palakasin. Kasi kung ito iaangat natin, may chance na hindi lumabas tong 1-3 secondary. Kasi nakaangat to, yung pagkain, ito muna yung papakainin niya
bago niya pakainin yung nandito sa bend, di ba? So ngayon, binaba natin para magkaroon tayo ng secondary. Ngayon, nandito na tayo, naka-prepare na yung secondary natin, pwede na natin iangat yan. Kaya kung makikita nyo, lahat ng sanga na yan, halos lahat nakaangat na. Kasi nga, nandyan na lahat ng secondary. Then, yung mga secondary na yan, siguro, naglalaro yan ng mga 2 months, 3 months. Doon lang tayo mag-layout ng secondary. Ngayon, doon sa sinasabi ko, itong mga branches, lahat na yan, once na ito ay nag 30% dito sa trunk, doon pa lang tayo magka-cut back dito. So, kaya ito, wala to. Useless yan. So, kailangan lang natin ngayon yan. Then, ito ngayon, ang gagamitin na natin, yung dalawa na yan. At kung malakas yung number 1, puputulin natin to para magbigay na dito ng number 2 sa number 3. Kasi kailangan na natin kunin yung number 2 secondary para makumpleto na yung 1, 2, 3 natin na sabay-sabay silang mag-wild at magtulong-tulong. Then, after nun, kapag ito ngayon ay nag 40% na dahil meron tayong 1, 2, 3 secondary, magka-cutback na ulit tayo dun sa 1, 2, 3 secondary. Preparing naman yun doon sa tertiary natin. So ito, lalabas to ng tertiary lang mga idol. Finished product yan. Dahil yung aangat doon sa tertiary, 4th generation, ramification na siya ng twiggings ng ating agoho. At kung mag-aangat kayo ng sanga, wag yung ganitong balimbali Wag yung ganyang balimbali. So, mapipigil yung pagkain. Pagka balimbali yan. Then, mula dito sa number 3 na to, ayan. Nakita nyo? Ang layo ng bali, oh. Ang layo. Kasi minsan, nangyari na sa akin to, nilapit ko dito yung bend niya, nadama yung node, ang pangit tignan, bumubukol sa part na yan, kaya masyadong malapit. Ang ginawa ko, nilayo ko siya. Ngayon, yung pag-bend niya is gradual na parang medyo pa U or pa letter B yung pagbuka. So lahat yung ganun ang ginawa ko. Yan. So ngayon, bago tayo mag-cut back dyan sa mga susunod, sigurado ko ito, magaan wire tayo. Then magpapalit tayo ng size kasi meron na akong mga nakikita rito na bumabakat-bakat na ng konti, kagaya nito. So ayan, tsaka ito. Bumabakat na yung mga sanga na yan. Yung mga bumabakat na yung mga wire na yon, tsaka ito, ayan. Meron na mga bumabakat. So ngayon, yan, sa estado ng puno na yan, medyo kitang-kita naman natin na healthy talaga, napakalakas ng puno, di ba? Diyan pa lang sa dahon na yun, light na light, ang ganda ng dahon, light. Pwede na tayo magbigay dyan ng fertilizer weekly. Yung ginagamit kong 1620 fertilizer, gagamitin ko na dyan para mas mabilis bumulas yung puno natin. So yun lang mga idol, ito yung kadugtong kagabi na mas maganda sana kung yung kaduktong ang napanood nyo para habang pinapaliwanag ko, ginagawa ko yung puno doon sa video. So yun lang mga idol, maraming salamat.